Kumusta na kayo mga giliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ang pinakatampok ng ating kwento ngayon ay hango sa totoo kong buhay noong ako'y 16 na taong gulang sa Agusan del Sur, Mindanao. Isang araw, may napadpad sa amin na dalawang lalaking Amerikano. Hindi namin alam kung ano ang kanilang pakay sa aming barangay. Nakita ko naman ang aking kaibigang si Berto. Tinanong ko si Berto kung ano ang kailangan ng mga Amerikano. Ang sabi ni Berto, kumukuha ng mga tao para makakasama papuntang Puting Bato sa lugar ng pinanggalaan. Sabi ko naman kay Berto, sasama tayo. Tiyak, malaki ang ibabayad niyan sa atin kasi ang pera niyan ay dollar. Napakamura lang ng arawan noong araw. 8 piso lang bawat araw kapag ka nagtatrabaho ka bilang arawan. Ngayon kung bibigyan tayo ng Amerikano kahit 10 piso isang araw, malaking bagay na yan sa atin. Yan naman ang sabi ko kay Berto. Kaya nilapitan namin ang Amerikano at kami mismo ang nagpresenta na kami ay sasama. Mabuti na lang ay naintindihan kami ng Amerikano kahit pa sinyas-sinyas lang kami. Ang sinyas na ginagawa namin ay tagabitbit ng mga dalahin ng mga Amerikano. Pumayag naman, nakangiti pa ang Amerikano sa amin. Tuwang-tuwa kami ni Berto dahil sa makakasama kami papuntang pinanggalaan sa may Puting Bato. Bali 4 kaming nakakasama ng 2 Amerikano. 2 malalaki na, binatang-binata na, at kami naman ni Berto ay mga binatilyo. Ang aming trabaho ay tagabitbit ng mga gamit ng mga Amerikano. May lubid, may backpack, at kung ano-ano pang gamit. Napakabigat ng aming dinadala. Ang dala-dala ko ay lubid, napakahabang lubid. Hindi namin alam kung saan gagamitin ang lubid. Nag-umpisa na kaming maglakbay papuntang pinanggalaan sa may Puting Bato. Wala naman kasi kaming masasakyan sapagkat wala namang kalsada pa. Kailangan kaming maglakad ng mga 2 oras para marating namin ang lugar ng Puting Bato. Ang Puting Bato, pinakamalaking bato sa lugar ng pinanggalaan. At habang naglalakad kami ni Berto, nagkukwentuhan kami. Hindi naman alam at hindi rin naman maintindihan ng Amerikano kung ano ang aming pinagkukwentuhan. Ang aming pinag-uusapan ay ang tungkol sa 2 Amerikano, kung ano kaya ang pinakasadya nila sa Puting Bato. Ang alam namin sa Puting Bato ay malaking bato. Hindi rin namin alam kung anong lapad sapagkat wala pang sumubok na sumukat sa bato. At ang taas naman niya o height, napakataas. Halos di mo na makikita ang mga puno na tumubo sa pinakatuktok ng bato. Kung iyong iimaginin ang bato, kwadrado siya. Pero napakalapad, napakataas ng kanyang height. Kaming 4 na Pilipino na sumama sa Amerikano, blankong-blanko kami kung ano ang pinakasadya ng 2 Amerikano sa Puting Bato.
Berto, baka akyatin ng Amerikano ang puting bato. Ewan ko, maaakit kaya nila yung puting bato? Ang laki-laki nun, hindi nila kaya akyatin. Malay mo, kasi napakagaling ang Amerikano umakyat sa mga ganyan bundok, mga matatarik. Kayang-kaya nila. Kung aakyatin ng mga Amerikano ang puting bato, ano naman kaya ang pinakasadya nila sa tuktok ng puting bato? Nakarating na kami sa lugar ng may puting bato. Agad namang kinuha ng Amerikano sa akin ang dala kong lubid. Nang makita ko ang puting bato sa malapitan, may mga puno din pala sa gilid ng puting bato. Malalaking puno din at mga hardwood, matitigas na kahoy ang tumubo sa gilid ng puting bato. Kaya ang ginawa ng Amerikano, inihagis niya ang lubid papuntang kahoy at pumulupot ito sa may puno. Hinila-hila ng Amerikano. Nang mapansin ng Amerikano na nakapulupot na at hindi na kayang mabaklas, inumpisahan na ng Amerikanong umakyat. Napansin naman namin ang isang Amerikano. Laging nakatingala. Tinitingnan niya ang kanyang kasama kung ano na ang nangyayari. Patuloy na umaakyat ang Amerikano hanggang sa narating niya ang dulo ng lubid sa may puno na kung saan nakapulupot ang lubid. Muli na naman niyang inihagis ang dulo ng lubid sa pangalawang puno na nasa bandang itaas, at muli na naman itong pumulupot ang lubid sa may puno. Hinila-hila niya ito nang mapansin niyang matigas na at kaya na siyang dalhin. Umakyat na naman ang Amerikano paitaas. Mataas na rin ang naakyat ng Amerikano. Kapag tinitingnan namin siya, parang kalingkingan na lang ang laki niya. Kami ang natatakot sa Amerikano. Tiyak may mga panganib na madadaanan ang Amerikano, sapagkat ang gilid ng puting batong dinadaanan niya napakakapal ng mga damo, mga puno, at ang nakakatakot pa riyan, tiyak may mga ahas o kaya alakdan o kaya ay bubuyog na pwedeng kumagat sa Amerikano. Wala naman kaming magagawa. Nandito lang kami sa baba, nakatingala sa kanya habang inaakyat niya ang puting bato. Wala pa rin kaming kaalam-alam kung ano ang pinakasadya ng mga Amerikano sa tuktok ng puting bato. Patuloy pa rin siyang umaakyat na tila walang kapaguran ang Amerikano. Mamaya-maya nagsisigaw na ito. Wala kaming ibang naririnig kundi help! 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 Dumadaos-os na pababa ang Amerikano. Patuloy pa rin ang sigaw niya ng help! 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 Wala naman kaming magagawa kundi tumingala sa kanya. Mamaya-maya lang nasa baba na siya. Hawak-hawak niya ang kanyang ulo. Yung pala na may kinakagat na siya ng mga bubuyog. Napakabagsik na mga bubuyog. Nasagi na pala niya sa bandang itaas ang bahay ng bubuyog. Ang bubuyog gaibong maliliit. Ang lalaki ng mga bubuyog. Pagdating niya sa baba, pati kami hinahabol ng bubuyog. Kaya pumaripas na kami ng takbo. Bilis ng takbo sapagkat napakabibilis din ng bubuyog. Paglingon namin sa aming mga likuran ay nakita namin ang dalawang Amerikano. Ang bilis din ng takbo dahil sa ang hahaba naman kasi ng kanilang mga paa. Kaya ang bilis din ng takbo nila.
Dahil sa ganung pangyayari, nakalimutan na kaming bayaran ng Amerikano. Dinala niya kaagad sa ospital ang kanyang kasamang Amerikano. Hindi na namin alam kung ano nang nangyayari sa Amerikano. Kinabukasan, binalikan namin ni Berto ang puting bato. Sus, anong kailangan natin doon sa puting bato? Tayo naman ang aakyat? Hindi tayo aakyat ng puting bato. Gusto mo bang kagatin ng mga bubuyog? Magtanong-tanong lang tayo doon. Ipagtanong natin kung ano kaya ang pinakasadya ng dalawang Amerikano. Tamang-tama naman, pagdating namin sa puting bato, may nakasalubong kaming matandang lalaki na nangangahoy. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tinanong ko kaagad ang matanda, "Tatang, kahapon andito kami sa lugar na ito. Ang mga kasama namin ay dalawang Amerikano. Inakyat niya ang puting bato. Ano kaya ang pinakasadya nila sa puting bato? Doon sa may tuktok, yun ang gustong marating ng dalawang Amerikano." "Tiyak ang pinakasadya nila ay ang sisiw ng agila, sapagkat alam ko nangingitlog na ang mga agila. May mga agila kasi sa taas ng puting bato. Doon sila nangingitlog." "Tatang, paano mo nalalaman na may mga agila diyan sa tuktok ng puting bato?" "Sa tuwing gabi, malalaman mo ang mga agila gumagala. Nagsisigawan ang mga unggoy. Dinadagit nila ang mga unggoy sa tuwing pagsapit ng gabi, lalo na kapag maliwanag ang buwan. Diyan naglalabasan ang mga agila mula sa puting bato. Itong buwan na ito, mangingitlog ang mga agila at tiyak may sisiw na ang agila. Alam na alam ng mga Amerikano yan dahil sa meron silang satellite radar. Nakikita nila kung ano ang nasa itaas ng puting bato. May mga sumubok na ring umakyat diyan at ang sadya ay ang sisiw ng agila, sapagkat kapag nakuha mo ang sisiw ng agila, napakalaking halaga kapag ibinebenta ang sisiw na agila. Kaya yung dalawang Amerikano, tiyak na tiyak ko, sisiw ng agila ang sadya nila." "Tatang, bakit gabi kung lumabas ang mga agila?" "Dahil sa gabi lang nila pwedeng hulihin ang mga unggoy. Ang mga unggoy kasi, kapag gising na gising ang mga unggoy, hindi nila basta-bastang maabutan kahit agila pa ang dadagit dito. Pagkagabi, ang mga unggoy ay natutulog din. Doon nagkakaroon ng pagkakataon ang mga agila na dagitin ang mga natutulog na mga unggoy." Lahat ng katanungan sa aking isipan ay nasagot na ng matanda. Kaya alam ko na. Alam na namin kung ano ang pinakasadya ng dalawang Amerikano. Ang ikinasasama lang ng loob namin, pagod na pagod kaming bitbitin ang kanilang mga gamit. Hindi man lang kami napaswelduhan o nabigyan ng pera. Dito natatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay
at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po sana nating kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. JSD All Around.